Nga po nga si Marco Lebs, nagdala ng witness na mukhang napulot nga lang po sa tabi-tabi. At alam nyo, napakatigas ng dila. Mukhang hindi nga po talaga na-rehearse ng maayos. Kaya po talagang marami nagdududa sa kanya. Doon sa mismong hearing ang dami nang nagdududa. Sabi niya, hindi na daw siya kinakausap ng kanyang mga kasama sa Marines dahil sa kanyang pagtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Advance masyado mag-isip. Hindi pa natatapos ang Senate Blue Ribbon Hearing Committee kahapon. Nalaman niya na hindi na siya i-chat ng kanyang mga kasama. Diba? Doon pala, sablay na. Tapos yung sinasabi niya na mga pera na dinala lamang ng 3 sasakyan. Samantalang yung kay Bryce Hernandez, nasa 1 bilyong piso, dinala po ng nasa 5 hanggang 7 sasakyan. Yung kanya, nasa 2.2 billion pesos, nagkasya sa 3 sasakyan lang. Diba? Kaya po maraming butas yung kanyang mga pinagsasasabi. Napakaraming butas ng kanyang mga pahayag dahil nga po, hindi makatotohanan. Tapos, lumipas ang ilang oras, meron pong notary public na dinidisowned ang kanyang papeles o affidavit at sinasabi po na spurious, fraudulent, forged, fake ang daladala nito na papeles doon sa Senado. So si Marcoleta nagpresenta ng isang witness na may daladalang fake na affidavit. So, nasa ng kredibilidad niyan? Paano ka magtitiwala dyan? Kaya nga hindi na nagulat din tayo na ito nga si Panfilo Lacson, parang may hinala dito sa tao na ito. At ito po yung balita. Senate President Pro Tempore Ping Lacson says a full record check on Orly Regalo Gutesa is now in order after his bombshell testimony before the Blue Ribbon panel. In a statement on Friday, September 26, Lacson describes Gutesa as a surprise witness, saying he was presented before the committee on September 25 without even the courtesy of notice. As chair of the Senate Blue Ribbon Committee, Lacson stresses that the background check is being conducted because of the gravity and seriousness of Gutesa's testimony. Gutesa claims to be a former Marine and a former security consultant of Cobico Representative Saldico. Former Blue Ribbon panel head Senator Rodante Marcoleta presented Gutesa before the committee, noting that former lawmaker Michael Defensor referred him to the witness. In his testimony, Gutesa said he delivered suitcases of money, allegedly kickbacks from government projects, to the homes of Co and former Speaker Martin Romualdez. He said the kickbacks were referred to as basura or trash. But later, lawyer Betty Rose Espera denied notarizing, signing, or participating in the preparation of Gutesa's affidavit. She said the signature and notarial details attributed to her were falsified and unauthorized. For his part, Romualdez denied the allegations made by Gutesa, saying he never received money from infrastructure projects. Diba? Kita nyo? Bigla na lang dinala doon. Para palang gate crasher itong si Gutesa. Nag-gate crash doon po sa Senate hearing kahapon. Kasi wala man lang pasabi itong si Marco Betts na magdadala siya ng bogus witness. Kaya nga halatang-halata Saan ka nakakita nun? Mas kabisado pa ni Marco Betts ang statement, ang affidavit ni Orly Gutesa kaysa sa mismong tao na si Orly Gutesa. Diba dapat kapag yan statement mo, kahit nakapikit, kabisado mo yan Pero si Gutesa, halatang-halata, naku, magbabasa na lang, mali-mali pa. Diba? Tapos itong si Marco Bet, syempre, to the rescue palagi. Diba? To the rescue, talagang susuportahan niya, babakuran niya itong tao na ito. At baka sa susunod, ito naman ang kanya ipaglalaban na ipasok sa Witness Protection Program at ito ay dapat proteksyonan dahil ika ay nagsasabi ng totoo kuno. Diba? Biruin mo, doon pa lang sa may dala kang papeles, pumunta ka ng Senate hearing, may dala-dala kang affidavit na forged, fake, nasa ng kredibilidad mo nun? Kaya hindi na tayo magtaka kung etong si Gutesa
ay talagang May lumabas na kumbaga paghinalaan ng ilang mga senador. Katulad nitong si Senator Erwin Tulfo. Abay, buti na lang talaga hindi po mga madaling mauto ang ating mga senador ngayon. Katulad ni Tulfo, nagdududa siya dito kay Erly Gutesa. Meron siyang pagdududa. Okay, ito panoorin natin. Ang gabi po may lumabas na statement mula po dito sa nagnotaryo doon po sa affidavit ni Orly Gutesa, si Attorney Espera. Sabi po niya, peke daw po itong notaryo. I quote, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. How do you think does this affect the statement of the witness? Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore, ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung statement niya because yung lawyer na signed it, sinasabing hindi siya nagpumirma. Then the question is, sino? At saka, sino prepare ng statement na yon? So, malaking impact ito, Ms. Gretchen. Very, very surprising at malaki ang medyo babawasan ang kredibilidad ng kanyang mga sinabi. Oo nga po, malaki yung dagok dun sa kanyang testimonya. Pero does it change things given na nag-testify po siya under oath kahapon? Kailangan po ba niya, kumbaga, i-refile itong kanyang affidavit? We will have to invite him sa next hearing. I don't know when. I still have to consult with our chairman, Senator Ping Lacson, kung kailan yung next hearing. Pero definitely, he's already aware, including the Senate President, doon sa pahayag ng attorney last night. So, I guess definitely we will have a meeting or a hearing soon at maimbitahan itong tao nito because we have a lot of questions now. The thing is, ako mismo, I'll ask him, I mean, bakit mo sinabi, bakit nakapirma dito itong attorney na ito, ngayon tinatanggi? O totoo ba ito? So we will have to ask him kasi, and then tell him, inform him na nawawalan tuloy ng saysay itong mga sinabi mo because dito pa lang sa pumirma na attorney na affidavit mo ay tinatanggi na pumirma siya dyan. So, malaking question mark ngayon. Yun. Medyo mabibigat nga po ang kanyang mga statement kahapon na specific. Diba? Ayan, no? Doon pa lang sa dala mong affidavit sablay na What more pa kaya yung nilalaman ng affidavit mo? Magkano lang naman panotaryo? Magkano lang naman ang panotaryo niyan na dadalin mo yan sa notary public? Diba? Meron kang daladalang papeles, papanotarize mo lang naman, napakadali lang yan. Kung talagang totoo ang lahat ng mga sinabi mo dyan, napakadali lang po magpanotaryo. Napakaraming notary public dyan sa tabi-tabi. Diba? Kaya lang nga po, dahil nga po itong si Orly Gutesa ay halatang-halatang kino-coach, halatang-halatang tinuruan lang, pinalabas lang para idawit ang ating dating Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly. Eto siguro ang naisip nilang paraan. Diba? Ito ang naisip nilang paraan na, teka, gawin natin tong gawin natin tong witness. Diba? Gawin natin tong witness, tayo ng papeles, pabasa natin sa kanya, ito ang kanyang babasahin doon sa Senado. Kasi I doubt it, excuse me po, I doubt it na etong si Gutesa ang nag-prepare ng papeles na yon. Maaring, kasi nabanggit ni Marco Lebs na si Mike Defensor daw ang nag-introduce sa kanya dito kay Gutesa. Baka si Mike Defensor ang gumawa niyan. Kaya hindi kabisado ni Gutesa ang mga pangyayari.
Di ba? Kaya po talagang nawalan ng credibility etong si Gutesa at hindi po kapaniwala ang kanyang mga pinagsasasabi. Ito ba? Specifically linking the former House Speaker Martin Romualdez to the whole flood control fiasco. His name has been mentioned already. And does his involvement add up to you? I mean, kahapon po sabi po ninyo, mukha naman po siya nagsasabi ng totoo. Kailangan lang maging consistent dito sa mga pahayag. O meron pa po kayong nakikitang butas dito? O meron pa po ba kayong hinahanap na detalye that raises questions? Yeah, yung delivery kasi may mga nagte-text sa akin, may mga lawyers, yung lawyers ko while they're behind me, they were texting me na parang nakakapagtaka, Sen, bakit gano'n? Ilang sasakyan ba? Kung 17 suitcases na hanggang bewang niya, hindi basta-basta magkakasya yung 17 na yun sa isa or dalawang van lang. Let alone yung sinasabi niyang nag-deliver sa kanila sa bahay ni Saldico nung siya ang tumanggap noon ay 46 suitcases. Ang daming van noon, ang daming truck. Or kailangan mo ng truck, syempre magtataka na yung security ng Valle Verde 6. So what we're going to do, we will ask him, or if not, we will subpoena the CCTV of Valle Verde 6 kung may ganun nga kadaming sasakyan. Kasi kung isang sasakyan lang, we don't believe na kakasya kahit anong van pa. 46 na malalaking suitcases. Hindi kakasya. Kailangan mo na ng container van siguro. Or at least isang maliit na mini truck, Miss Gretchen. Ito pong bahay din po sa Forbes Park, yan din po ba hihingan din yun ng CCTV? Definitely. So para magtugma, kung maging consistent, yung sinasabi niya. Kaya doon pa lang when I was asked by the media, may duda ba kayo? So kasi hindi natin natanong dahil naubos yung oras ko. Definitely we'll be asking the CCTV of Forbes Park, of Valle Verde, na mga dates na ito. We will have to ask him anong specific dates again na Mr. Gutesa na sinabi niyo nag-deliver kayo, may mga delivery kayo para makita po natin kung talagang consistent yung kanyang mga sinabi, may kaugnayan kung doon sa video may mga sasakyan nga na nag-deliver, lalo na yung pag-deliver ng at least 46 suitcases. Nakita ko ngayong umaga, maraming nag-react na mga netizens. They're saying, how can it be possible na isa, dalawa sasakyan? So very glaring yun, Ms. Gretchen. Mga, sila Bryce nga, 20 suitcases lang, 7 van na kaagad. So this one must be around 15 or 20 na vans. Magtataka yung security ng Pero that data po is available, yung CCTV. Confident naman po kayo na nandyan? We don't have it yet, but we will subpoena, of course, to the Valle Verde and the Forbes Park authorities for security for CCTVs. Ayun. So sana nga talaga, 'di ba? Mayroon pang CCTV na makuha. Kasi nga po, medyo matagal na rin po Kung December 2024 pa yan, medyo matagal na po yung pangyayari. At itong pahayag pa nga po nitong si Orly Gutesa, talagang kailangan na mas mapag-aralan pa. At ito mismong taong ito ay i-background check. Kasi nga po, napaka imposible ng kanyang mga statement. Yung kanyang mga sinabi talagang hindi po kapani-paniwala. Kahit na mayroon pa siyang sinasabing GMC Suburban Light Ace o High Ace na Toyota na bulletproof. Bulletproof sabi niya, bulletproof na Toyota Light Ace o High Ace. Kapag po ganyan, mabigat na yan. Tapos lalagyan mo pa ng mali-maletang pera. Isang maleta, nasa isang kabang bigas daw po o 50 kg ang bigat. Pagpalagay mo na lang yon na ganun ka bigat isang maleta. Kapag yan nilagyan mo ng 5 hanggang 10 na maleta na may lamang pera na 48 million kada maleta, lulundo na yan. Mahalata na yan.
kahit yung mga tao lang sa kalsada, mahalata na yung ganun ka, parang kabigat ng laman nun. Diba? Kahit yung mga highway patrol group o police na madaanan nun, o teka, parang overloading yun ah. Diba? Kaya maraming butas po talaga itong mga pinagsasasabi ng witness na daladala ni Marco Lebs. Diba? Hindi po siya yung masasabi natin na katulad ni Bryce Hernandez na nag-witness na siya, nagsabi na siya ng kanyang mga nalalaman, detalyado. Pero itong si Guteza, parang amuyong lang. Parang nakatambay lang sa kanto. Pwede ka ba mag-witness? Mag-witness ka sa Senado. Pwede naman po. Tara, witness ka. Basahin mo to. Tapos sinalang na. Diba, meron pang pabalat bunga o ano tawag dito, yung pabalat. Itong si Marcoleta, sabi niya, tinawagan ako alas 2 ng hapon ni Mike Defensor. Diba, tinawagan ako alas 2 ng hapon. Mag-uumpisa na kami session ng alas 3. Pinuntahan ko na, nagparaya na ako. Tapos ako kinausap. Tapos sabi ko, sasalang kita. Ganto ganire. Diba, Ate Gina Inglet? Parang ganun nga po talagang ginawa. Kaya, wala. Basag. Basag ang mga didilis. Basag ang mga, mga gustong sumira kay Speaker Martin. Alam nyo, kung totoong kasama sa korupsyon si Speaker Martin Romualdez, dapat talaga siya mapagbayad. Dapat siyang mapakulong. Dapat talaga siya na singilin ng taong bayan. Pero diba, hindi sa ganitong paraan na pilit na parang gustong-gusto nila na si Speaker Martin ay madawit kay Saldico. Halatang-halata na ipinipilit nila parang alam mo yung hindi na pwede o kumbaga hindi pwede o parang hindi kapanipaniwala, ipipilit pa rin nila na ipasok etong taong to doon sa issue. Ngayon, ito naman, ito si Kiko Pangilinan naman ang nakahalata. Kiko Pangilinan, and thank you po sa inyo pong panahon despite po ito hong ating sitwasyon ngayon sa kakapusan po ng oras. Good morning, sir. Yes, good morning, Ted, at sa mga nakikinig sa True FM. Magandang umaga. Opo, Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nito si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, no? Forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit? Ano po, at siya po'y nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado. Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya. No, that's why we have to get that on record. Kasi pag na-establish nga na hindi siya yun, during the hearing under oath, di maliwan. Opo. Nag-freeze. Maliwanag na. Sumpans. Opo. Naglalag? Wala pong sounds. Totoo po ba? Nako. Baka nadali yung ating wifi nakakonect naman ako sa Converge. Okay, naglalag. Okay, walang sound. Nangyari. Nako. Baka po humina ang aking signal. Naputol ko kayo, Senator, na nag-freeze po. Maliwanag ka rin yung sir na Hindi bali. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification at
So, kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay, kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa at kailangan din niyang magpaliwanag. Okay. Nagpatawag ba ng ngayon emergency meeting man lamang ang komite para pag-usapan ito? Kasi sir, alam niyo malaki sa pananaw po ng iba na yung implikasyon nito sa kredibilidad na ginagawa pong investigasyon ng Senado as an institution. Yeah, definitely. Kung merong panahon despite at hindi ito inaksyonan ng ating ng komite, malaking impact nito sa imahen at sa institusyon bilang Senado at yung tiwala, hindi ba? At yung respeto sa atin bilang isang komite ay maapektuhan yan. Kaya really it has to be addressed. And I'm sure naman si Senator Ping bilang chairman ay gagawa ng paraan para matiyak na maayos ito. Walang emergency meeting, but in fairness to Sen Ping naman, he keeps us informed of these developments. So, i-follow up din natin sa kanya. Sabihin natin na-interview tayo. At syempre, marami rin nagtatanong sa atin, ano nang mangyayari dito sa testigong ito. Okay, siguro po, so we have to leave it at that muna kasi nga po we expect some development. Ayun, so kahit si Kiko Pangilinan, di ba, napansin niya na marami po ang nagtataka, maraming nagtatanong at kino-question ang kredibilidad nito pong si Orly Gutesa dahil nga po talagang halatang halata na ito ay wala talagang nalalaman sa kung ano ang mga pangyayari o kung ano man talaga ang kanyang mga yung wala talaga siyang alam halatang halata na nako-coach lang, tinuturuan lang para magsalita. Ultimo sarili niyang pahayag, sarili niyang affidavit ay hindi notaryado, peke, forge, at hindi niya kabisado ang kanyang salaysay. So talaga pong etong si Orly Gutesa ay dapat maimbestigahan at mas laliman ang pagkilala dito sa taong ito dahil po hindi po biro ang kanyang mga sinasabi doon po sa Senate Blue Ribbon hearing. Ayan.